Good day mga winners! Ngayong araw ay ating aalamin kung totoo nga ba ang kwento ng mga giants or mga higante. Higante! Hello! Natatakot ako! Huwag kang mag-alala. Hindi ako totoong giant. Ito ay edit lang. Para meron lang tayong Edit kakaiba lang pala. sa ating video. Akala ko totoo. Okay? Huwag kang matakot. Ito, Edit lang to. Hindi ako totoong giant. Pero dyan sa katanungan mo na yan, aalamin natin. Saan ba nanggaling ang kwento ng mga higante o ng mga giants? Ang mga giants ay unang nabanggit sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 4. Sabi doon, ng panahong iyon may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. So, ayon sa Genesis chapter 6 verse 4, bago dumating ang baha, ang mga giants ay laganap pa noon. So, meaning to say, common na makita ang mga higante or mga giants sa panahon ng mga tao bago dumating ang baha ni Noah. Sa English, ang tawag sa kanila ay mga Nephilim. Di umano, sila ay bunga ng mga anghel na nakipagtalik sa mga tao, sa mga babaeng tao. Ang naging anak nila ay yung mga tinatawag na higante or giants. Bukod dyan, marami pang mga tala tungkol sa mga higante sa Old Testament. Ayon sa Bilang chapter 13 verse 33, nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Nangyari ito noong ang mga Israelita ay inutusan ng Diyos na sakupin ang Kanaan. Nagpadala muna sila ng 12 tiktik. Pagpunta nila doon, nakakita sila ng mga higanting prutas. Pagkalalaking mga ubas, isang buwig pa lang, 2 tao na bumubuhat. It is a land of flowing milk and honey. Yan yung kanilang description. Pero meron silang iba pang napansin. Nakita nila doon ng maraming mga higan. Ayon sa kanilang description, para lang silang mga tipaklong. Ganun lang sila kaliliit. Parang ikaw ngayon, ganun kaliit. Kasing laki mo lang ang tipaklong sa paningin nila. So, exaggerated ba yung kanilang mga kwento? Maaari. Maaring hindi. Kasi maraming beses din nabanggit sa Biblia, lalo na sa Old Testament, ang mga kwento patungkol sa mga higante o mga giants. At isa na yata sa pinaka-kilala or pinaka-popular or tanyag na higante sa kasaysayan ay walang iba kundi si Goliath. Si Goliath ay nakalaban ni David na noon ay nakatakdang maging hari ng Israel. Alam natin ang kwento, ginamit ni David ang isang makinis na bato at pinangtira niya kay Goliath. Tinamaan si Goliath sa noo, siya'y bumagsak at namatay. So alam natin yung kwento niya, siya yung pinakatanyag na higante sa kasaysayan. Kahit sa popular culture, kilalang kilala si Goliath. Pero bukod dyan, alam niyo ba na si Goliath ay mayroong kapatid? Sa unang Kroniko chapter 20 verse 5 or sa English 1 Chronicles chapter 20 verse 5. Sa isa pang pakikitigma laban sa mga Filisteo, si Lahmi na kapatid ng Goliath na taga-Gat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habihan ng tela. Meron pa palang kapatid si Goliath na ang pangalan ay si Lahmi. Yun yung kanyang kapatid. Napaslang din si Lahmi ng mga Israelita. Ngayon, sa history, meron ding tala ng mga taong nakakita ng mga higante. Isa na rito ay walang iba kundi si Ferdinand Magellan. Yes, si Ferdinand Magellan, ang unang Kastila na nakarating sa Pilipinas. Meron siyang kwento tungkol sa mga higante. Ayon sa kanya, noong 1520s, bago siya makarating ng Pilipinas, sila ay dumaan sa isang lugar na kung tawagin ay Patagonia. Patagonia ay isang lugar ngayon sa South America na nasa sakupan ng dalawang bansa, Argentina at Chile.
Ngayon, meron sila nakita doong malalaking mga tao na 13 to 15 feet ang tangkad. Imagine 13 feet, 13 footer ang tangkad niya at least. At nang inobserbahan nila ang higante na ito, nakita nila na ito ay naghahagis ng alikabok sa kanyang ulo. At nang sinubukan nilang kausapin ang higante na ito, tinuturo nito ang taas. Nagpapahiwatig siguro ito na sila ay galing sa langit o sa himpapawid. So yun ay ulat ng kwento ni Ferdinand Magellan. Bukod dyan, meron pang kwento sa Afghanistan. Noong 2002, meron namang naulat na encounter sa isang higante sa Kandahar, sa kabundukan ng Kandahar, Afghanistan. Ang kwento na ito ay umikot mula sa mga sundalo na nakadistino doon sa Middle East. Ayon sa ulat, nakasagupan ng isang patrol ang isang 13-foot din na higante na mayroong kulay pulang buhok. Meron itong isang malaking sibat. Ang higanting ito na may pulang buhok ay may tiga-anim na daliri sa kanyang magkabilang kamay. At mayroong dalawang hilera ng ngipin sa taas at sa baba. Parang kagaya ng mga pating, di ba? May mga pating may maraming hilera ng ngipin. Ganun ang higanting ito, di umano, ayon sa ulat. At ang ginawa ng mga sundalo, binaril nila ito sa loob ng 30 seconds. Imagine, tuloy-tuloy na binaril ang higanting ito for 30 seconds para lamang ito ay magapi or matalo. Ayon pa sa ulat ng mga sundalo na nakasaksi sa enkwentong ito, kinuha ang bangkay ng higante ng isang eroplano at magmula noon, hindi na nakita ang labi nito. Ano ang ginawa ng US government sa labi ng higanteng ito? Use your imagination na lang. Noong 2016, may mga investigasyon at pinabulaanan ng Pentagon ang katotohanan ng ulat na ito. Itinanggi ng Pentagon na merong ganoong nangyaring engkwentro. Kung ganun, kung binabanggit nga ito sa Biblia ng ilang beses, bakit walang fossil? Bakit walang ebidensya? Napakaganda ng tanong mo. Nasaan ang mga fossil? Nasaan ang mga buto? Kung totoong merong mga higante, bakit walang fossil? Bakit walang mga buto? Kung i-research nyo sa Google kung nasaan ang labi ng mga higante, wala kang malinaw na kasagutan. Marami nagsasabi na ito ay winasak ng Smithsonian Institution. Ngayon, magtatanong ka naman, bakit naman sinira ng Smithsonian Institution ang mga labi ng mga higanting tao? Well, sa perspective ng mga mananampalataya, maaaring ito ay cover-up. Bakit? Kapag napatunayan na totoo nga ang mga higante, isa itong ebidensya na totoo nga ang Biblia, na totoo nga ang mga sinasabi sa banal na aklat, sa banal na kasulatan. So, maaari nga na mayroong cover-up na sinisira nila ang mga ito nang sa gayon, magkaroon ng question kung totoo nga ba ang mga kwento sa Bible o alamat lamang ang kwento ng mga higante sa Bible. Subalit kung matatagpuan ang mga ebidensya ng mga malalaking buto o malalaking katawan ng mga higante, isa itong ebidensya na totoo nga ang Biblia. Ngayon, totoo nga merong mga giants, ano naman ang implication nito sa atin? Ngayon, sa tanong mo, ano ang implication nito sa atin? Bukod sa mapapatunayan nito na ang Biblia ay totoo, mapapatunayan din ito na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa sinumang mga taong makapangyarihan. Ayon nga sa Exodus chapter 15 verse 2 or Exodus chapter 15 verse 2, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Sa mundong ito na puno ng paligsahan, palakasan, pagalingan, pinapakita sa atin ng Diyos ng ating kalakasan ay siya. Wala tayong dapat panaligan, wala tayong dapat asahan kundi ang lakas ng Diyos. At siya rin mismo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi tayo dapat umasa o magtiwala sa sariling lakas o sa lakas ng ibang tao.
kundi sa Diyos lamang tayo manangan ng ating pananampalataya sa kanyang kalakasan lamang. Wow, napakaganda ng mga sagot. Thank you so much sa pagsagot ng aking mga tanong. Okay? Salamat sa panonood ng aking video. Kung na-enjoy nyo ang aking mga video, please follow and subscribe sa aking mga social media accounts. May presence po tayo sa Facebook, YouTube at TikTok. Pwede nyo po akong i-follow or i-subscribe sa mga social media accounts ko. At ganoon din, kung gusto nyo po akong supportahan financially, pwede nyo pong tingnan sa aking description ang mga ways or mga paraan kung paano nyo po masusuportahan directly. Thank you for watching. God bless you all. Laging tatandaan, Ikaw ikaw ay isang ay isang winner. winner.